posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Life and Death of Worry. Masarap na purihin ang Panginoon at masarap na ipagdiwang ang kanyang kabutihan. Subalit madalas ay nadidiliman ng maliwanag sanang buhay dahil sa pag-aalala. Sa pagkabalisa, people worry, and worrying eclipses God's wonderful and beautiful light in our lives. Sometimes worry is already a vice. To others, it is an addiction. And to many, it is an epidemic. Ano ang bumubuhay o pumapatay sa pagkabalisa at pag-aalala? What gives life and what gives death to worry? At yan po ang ating pag-aaralan ngayon, the life and death of worry. Paano nga ba yan wawakasan? At paano kung minsan hindi natin alam, binubuhay pala natin ang pagkabalisa? Salamat o Diyos dahil kayo Diyos na pwedeng sandalan, asahan, paniwalaan, sundan. Napakabuti niyo sa amin, Panginoon, ang dalangin namin. Huwag matakpan ang kabutihan ninyo ng mga iniimbento namin mga pag-aalala sa buhay. Turuan mo kami mag-isip sa isang paraan na makadiyos, malinaw, at hindi nagbibigay ng mga alalahanin. Turuan niyo po kami, ituwid niyo kami, Panginoon, at ang buhay na ipanahihiram mo sa amin, lagi naming maipagpasalamat at huwag naming laging mabahiran ng pag-iisip, mga takot at pangamba. Speak from your throne of power and let your words be our medicine, our food, our strength, our shelter, our joy. We ask you to speak, Father. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. I will first read from Tagalog, then later on we're going to read piece by piece in English. Mateo 6:34 mula sa Ang Magandang Bagong Balita Biblia, at alam na alam natin ang mensahe na ito, kailangan lang balikan ang mga kahulugan. Ang Panginoon ang nagsasalita. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirahang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirahang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ang mata ay ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo ay madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay, o kaya sa tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo mga ibon, hindi sila nagtatanim no umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramta ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan na igagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin, o damit.
Hindi pa ang mga hente lang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Ngunit higit sa lahat, ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga, huwag niyo ikabalisa ang para sa araw ng bukas dahil ang bukas ay bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Napakainam, napakamakapangyarihan at simpleng katuroan ng Panginoong Yesus. And later on, as we discuss, we will be reading piece by piece from the Contemporary English Version, this time in reverse by clusters. Pabaligtad naman ang pagtalakay natin, doon sa dulo tayo magsisimula. Now, let's take a look at the command not to worry. That was the ending of the treatise, a command not to worry. Matthew 6:31, this time we'll be reading from the end backwards. Don't worry and ask yourselves, will we have anything to eat? Will we have anything to drink? Will we have any clothes to wear? In other words, the Lord was saying, don't worry about provisions. Huwag niyong problemahin ang mga gagamitin niyo. Concern for supplies is a major object and source of worry. Maraming yan talaga ang laging pinoproblema. Yung kakainin o pambili ng pagkain, yung gamot o pambili ng gamot, yung isusuot o pambili nito. At dahil hindi matapos-tapos ang pag-iisip, hindi rin matapos-tapos ang pag-aalala. Matthew 6:34, don't worry about tomorrow, it will take care of itself. You have enough to worry about today. So same worrying, this time classified under two main worries. One is for supplies, and two is worrying about what is not yet here and what is not now. Supplies related pa rin. Magkakapera kaya ako pagdating ng araw, pagtanda ko kaya may ibibili ako ng pagkain, pag namatay kaya ako may ibibili ng atahol, etc., etc., etc. Ang sinasabi ng Panginoong Yesus, worry about today if you really like to worry. Worry about the present, not about the future. Sabi niya, the day has its own troubles for itself. Therefore, if you really like to be troubled, just focus on today. That should be enough. Why? Why does the Lord almost allows you to worry for today, but not for tomorrow? Because usually, you have enough for today. So you don't really have to worry. And usually, it is the far future that is still to be secured. But the Lord also teaches that you should not worry about the future, so that takes care of that. In other words, you should not worry now and you should not worry tomorrow or about tomorrow. Sabi ng Panginoon, kung gusto mong mamroblema, ang problemahin mo na lang yung ngayon. Pero kung talaga namang sinilip mo yung pitaka mo, kinapa mo yung bulsa mo, tinignan mo yung mga nasa paligid mo, may makakain ka pa naman talaga today eh. May maiinom ka pa rin ngayon at may suot-suot ka pa nga ngayon. So sabi ko, mamroblema ka, problemahin mo yung ngayon, pero hindi naman talaga problema eh. Ang talagang pinoproblema natin yung darating pa dahil baka hindi tayo magkaroon. Pero ang tinuturo naman ni Lord, pagdating ng panahon na yon, tsaka mo siya problemahin. Ang atupagin mo lang yung ngayon. Is that carelessness? Is that lack of planning? We shall see why the Lord says, let tomorrow worry for itself. Meanwhile, let's take a look at the causes, the life of worry. What makes worry alive and kicking? What keeps it alive? Matthew 6:25. I tell you not to worry about your life. Don't worry about having something to eat, drink, or wear. Isn't life more than food and clothing? Look at the birds in the air. They don't plant or harvest. They don't even store grains in barns. Yet your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth more than birds? So the Lord really tells us that most worry comes from materialism, from concern for provisions, for earthly survival. Kaya ka nag-aalala, takot ka mamatay, takot ka walang maisuot, walang makain, walang mainom. Then the Lord gives us a perfect example, the birds. Birds don't worry about such things. They don't even do what humans do in order to have food, yet God or nature takes care of them. Why do you say nature? Because it is designed by God. Nature was designed by God, and it's according to the laws of nature. The birds will not have to do agriculture. They will eat. And Jesus adds, you are worth more than birds.
So God will take care of you even better. If God in His infinite mercies had provided in nature that birds would eat, lalo naman ang tao dahil binigyan ng kakayahan, hindi lang mamitas, tulad ng ibon na basta tumutukan na lang at namimitas, marunong pa tayo magtanim, marunong pa tayo mag-imbak, marunong pa tayo mag-preserve. So one assurance of God's care, your nature. Bakit sinasabi na, huwag kang mag-alala tungkol bukas. Yung bukas, mag-aalala para sa sarili niya. You know why? Because you were designed to survive. Your nature was designed that you would survive. Ano yun? Pag dumating na yung gutom nyo, kahit kailan yun, siguradong gagawa kayo ng paraan para kumain. Pag dumating na yung panahon na kailangan ninyo ng medical attention, gagawa kayo ng paraan. Kahit saan pupunta na lang kayo, kahit sino tatawagin ninyo. Kasi nilikha tayo ng Diyos na talagang aalagaan natin ating sarili. Dagdagan nyo pa ng mga taong nagmamahal sa atin, natutulong mag-alaga sa atin kung tayo'y nangangailangan. Yun ang assurance ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mamamatay nang walang permiso ng Diyos. Marami nga nagtatangka pa magpakamatay, nabibigo lang eh. Kasi hindi pa talaga pwede. Meron naman gusto-gusto pang mabuhay, pero yun na lang talaga hanggang doon na. So, hindi mo dapat ikatakot yan. Nilikha ka ng Diyos na pagka biglang mainit yung nahipo mong plancha, aalisin mo yung kamay mo kahit hindi mo isipin. Kasi mahal mo yung buhay mo. Nilikha ka ng Diyos na gusto mong i-preserve lagi yung buhay mo. So pag dumating yung mga need na yan na kinakatakutan mo ngayon, pagdating nun, siguradong may abilidad ka para gumawa ng paraan. O kung hindi man, yung mga nagmamahal sa'yo gagawa ng paraan. So don't worry about it. Ang isipin mo na lang yung ngayon. Pero kung yung ngayon lang naman talagang iisipin nyo, wala naman kayo dapat isipin dahil meron naman, di ba? Kahit na paano makakaraos yung araw na to. Kaya ang itinuturo sa atin, hayaan mo lang makaraos tong araw na to. Pagdating ng bukas, tsaka mo uli harapin yung bukas. Most worry comes from fear of not having or from losing things that you already have. Pero sa tamang oras, kikilos at kikilos. Nakita nyo yung mga magulang na talagang maabilidad, masipag. Kahit wala talagang pera, nakaka-enroll ang anak sa panahon ng enrollment. Nakakagawa ng paraan. Pag talagang napuputulan na ng kuryente, nagagawa ng paraan para makabayad. At kahit pa nga bypass operation, heart bypass, nakaka-raise pa rin ang fund kung talagang kailangan, basta determined ka na gawin. Kasi imprinted na sa buhay natin yon that we will preserve life. So bukas, pag may kailangan ka, aalagaan ka ng sarili mo at ng iba. Huwag mong problemahin ngayon. Likas yan sa'yo. It is written in natural law. Most worry also comes from obsession about the future. Gusto nating tiyakin yung malayo pa. Hindi natin alam ang nandun kung ano man yun, pero alam yun ng Diyos at nandun din ng Diyos. Kaya sabi ni Lord, don't worry about tomorrow. It will take care of itself. You have enough to worry about today. Huwag mong problemahin yung bukas. Yung lakas mo parang ngayon, kasya lang para sa problema mo ngayon. Magaling kasi ang Lord sa arithmetic. Kung ano yung ibibigay sa yung load ngayon, yun din ang kakayanan mo. Bukas, yung problema mo, may kakambal uling kakayanan yun. Because the blessings of the Lord are new every morning. Hindi mo pwedeng kunin yung blessing ngayon, tapos paghahatiin mo para sa need ngayon at need bukas. Di tigkalahati lang yun. Isasama mo pa yung next week, next year, kumonti na ng kumonti. Yung ngayon yan. I'm not saying that we should live for the present only, na yung isang kahig, isang tuka lifestyle. But what we're saying is, yung hindi mo kayang isipin, huwag mo nalang isipin. Total, hindi mo naman kaya yan. But when you come down to it, most worries really come from lack of faith and lack of trust in God. Matthew 6:28-30. Why worry about clothes? Look at the wild flowers, how they grow. They don't work hard to make their clothes. But I tell you that Solomon, with all his wealth, wasn't as well clothed as one of them. God gives such beauty to everything that grows in the fields, even though it is here today and thrown into a fire tomorrow. He will surely do even more for you. Why do you have such little faith? Mahilig ang Diyos sa maganda, kahit damo pinapaganda.
Kahit bato, maganda. Kahit kabibe, maganda. So ikaw, liban na lang papangitin mo ang sarili mo, natural gaganda ka. Liban na lang payagan mo na pumangit ka, dahil pinoproblema mo yung hindi mo dapat problemahin, iniinis mo yung sarili mo lagi ka nag-aalala, ikaw nang may kasalanan nun. Kasi nilikha ka maganda, panilikha kang paganda ng paganda. Hindi naman ibig sabihin ng paganda, ibig sabihin na ipabata ng pabata. Dahil gumaganda ka rin kahit ka nakakaedad, iba naman yung ganda nun. Baliwala ang mag-alala. The uselessness of worry must be very obvious. Matthew 6:27, can worry make you live longer? Oo nga naman. Sabi sa binasa natin kanina, sino naman sa inyo ang sa pagkabalisa ay nakapagpahaba ng buhay nyo kahit isang oras lang? The obvious answer is none and no. Worry does not add quantity nor quality to life. In fact, it does the opposite. Sa halip na pahabain ng pag-aalala ang iyong buhay, pinapaiksi. Sa halip na pagandahin ang iyong buhay, pinapapangit. Don't worry because God will take care of you more than He takes care of plants and animals. Ikaw nga, meron ka espiritu ng Diyos na inilagay sa iyo. Di lalo ka ng mga alagaan. Don't worry because God will take care of you more than you worry about and take care of yourself. Ang totoo niyan, mahal na mahal natin ating sarili, di ba? Pero merong mas higit na nagmamahal sa atin kesa sa sarili nating nagmamahal sa sarili natin. At yun na yung Diyos. God loves you more than you love yourself. Pag nakaupo ka ba dyan, iniisip mo ba, papipintigin ko ang puso ko. Di ba? Hindi mo naman ginagawa yun eh. Dinesign ka na nga ng Diyos para mangyari yon. Naisipan mo ba yun? No. Pag ba natutulog ka, nakakatiyak ka magigising? O ginigising ka ng Diyos pag oras na ng gisingan? O may maingay dyan, sa panganibang yung buhay, umuulan, nabasa ka na pala, sa labas ka natulog, magigising ka eh. You know, yung ginagawa lang ng Diyos sa atin, yung tulog ka na nagigising ka, siyempre hindi naman ikaw ang gigising sa sarili mo dahil tulog ka nga eh. So binabantayan ka, inaalagaan ka ng Panginoon. So why worry? Matthew 6:31, don't worry and ask yourselves, will we have anything to eat? Will we have anything to drink? Will we have any clothes to wear? Sa inabahaba ng buhay nyo na ito, nangyari na ba na dumaan ng 24 oras na talagang wala kayong makain ni mainom? Maliban na lang nagda-diet kayo, no? Choice nyo na yun. Pero lagi namang meron na. Paano natin malalaman kung paano tayo aalagaan ng Diyos sa darating na panahon? Tingnan nyo lang kung paano kayo inalagaan sa nakalipas na. Because God doesn't change. God is the same yesterday, today, and tomorrow. Kung palalim pa ng palalim ang pagkakilala mo sa Diyos, palapit pa ng palapit ang loob mo sa Kanya, di padami pa ng padami yung blessing, paganda pa ng paganda ang buhay. Huwag kayong masyadong nakikinig sa mga wala nang inisip, kundi magugunaw ang mundo, mawawasak ang lahat, lulubog ang mga pulo, magbabanggaan ang mga planeta. Kasi kung may babanggang planeta dito, wala naman kayong magagawa eh. So hayaan nyo na lang kung talagang mangyayari. Kasi kung nangyari, di nangyari. Ang problema, hindi naman pala nangyari, pero nag-alala ka na, di sa isip mo, nangyari na yon. At pag tuloy nangyari ng totoo, dobleng beses nang nangyari. Sa imahinasyon mo, sa pagpa-fast forward mo, at sa real time, hindi lugi ka. Why should you not worry about what you should eat? And what you should drink? Because this is God's worry. Problema yon ng Diyos. Pag meron ba naman isang bansa, kinuha ka na member ng kanyang army, problema mo ba kung paano magkakaroon ng kanyon? Problema mo ba kung paano magkakaroon ng aeroplano? Di problema yun ng bansa. Ang problemahin mo lang yung nandun ka, present, loyal, masipag. Because our needs is God's concern. That is His part. That's why Jesus can say, don't worry. Sa palagay niyo ba, binobola tayo ng Panginoong Yesus, dinadaya tayo, nagsisinungaling siya na, huwag kang mag-alala. Pag sinabi niyang huwag kang mag-alala, may dahilan. Alam niya na hindi mo dapat alalahanin. So ang tanong, pati pinagpipilitan mong alalahanin yan? Your part is to be a good bird or grass, according to his metaphor. Your part is to do what you could and what you were made and commanded to do.
The Lord's part is to take care of you. Tulad nung ang mga disipulo ipinadala ng Panginoon, dala-dalawa, mangaral sa iba't ibang malalayong mga bayan-bayan. Anong sabi niya sa Luke 10:3-4? Now go. Don't take along a money bag or a traveling bag or sandals. So niya, sige, magturo kayo. Ako nagpapadala sa inyo at huwag na kayo magbaon pa ng pitaka, ng kung ano-ano mga abubot. Bakit? Ipinangako ng Panginoon, kung ginagawa nyo, inutos ko, nagtuturo kayo, nangangaral kayo, akong bahala sa inyong kakainin, sa inyong titirhan. Kaya sabi niya, pag nangaral kayo sa isang bahay, naramdaman ng espiritu nyo, na ang espiritu nila at espiritu nyo iisa, doon kayo tumira. We'll take care of you. Pakakainin kayo. Ang mga nakikinig sa inyong pagtuturo, ang siyang magpapakain sa inyo, ang siyang magpapabahay sa inyo, ang siyang magbibigay ng mga sandalyas nyo kung pudpud na. Dahil ganun, ang kalooban ng Diyos. Kaya malakas ang loob ng Panginoon, sabing, huwag niyong alalahanin yan. Solved na yan eh. Just do your part, I'll do mine. So ang dapat nating inaalala, kung talaga mahilig kayo mag-alala, tinutupad ko ba ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Sinusunod ko ba ang kanyang kagustuhan? Am I obedient to God? Am I in my right place at the right time, doing the right thing? Because if you're doing that, blessings will come your way. Merong isang napakahirap pigilin na kapangyarihan. And this is the force, the power, the energy of God's blessing. You cannot refuse it, you cannot avoid it if it's for you. Ang mahalaga lang, ilagay mo yung sarili mo sa tamang lugar. Now, how about the death of worry? Paano ililibing ang pag-aalala? Kasi pag hindi yan ang inilibing mo, ikaw ang malilibing. Paano yan pinapatay at pinupuksa? Colossians 3:5, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Dito sa Colossians, inisa-isa ko ano-ano yung mga earthly nature na yon, pero generally and universally, it is just saying kung ano yung hindi likas sa yung spiritual nature, nando lang sa yung earthly nature, tanggihan mo, alisin mo. And worry is one of that. Worry is earthly, it is not heavenly. To fear, to be afraid is earthly, it is not godly. Matthew 6:32-33, Jesus continues, only people who don't know God are always worrying about such things. Nakita nyo, ang pag-aalala, para lang doon sa mga hindi talaga malapit sa Diyos. Your Father in heaven knows that you need all of this. Diyos ko, kailangan ko po ng kakainin. Alam ko, sabi ng Diyos. Diyos ko, enrollment na po sa June. Alam ko lalo. Diyos ko, malapit na po ang tag-ulan. Alam ko, ako nagpapadala ng ulan. Diyos ko, may sakit po ako. Lalo namang alam ko. So bakit, why inform God? And then why ask God to do something that is already promised He would do? That He'll provide. Ang problemahin mo na lang, ilagay ang sarili mo sa tamang frame of mind, sa tamang lugar, sa tamang panahon. But more than anything else, sabi ni Lord, put God's work first and do what He wants, then the other things will be yours as well. Itong atupagin mo sa buhay, unahin mo ang kalooban ng Diyos, pagharian ka niya, maging makadiyos ka, matuwid ang liko, maliwanagan ang madilim, itama ang mga mali, maglingkod, gawin ang misyon na iniaatang sa iyo ng Diyos. Do your part. At sabi ni Lord, naturally, automatically, all of these things will be added to you. So know God more deeply, more personally, more intimately. Yan ang sagot natin sa pag-aalala. Only one thing occupies one place at one time. That is the law of impenetrability. So if you fill your mind with worry, there is no space for God. Inversely, when you fill your mind and your heart with God, there will be no more space for worry. The more worry, it means the less God there is in your life. The more God there is, the less worry there will be, because only one thing occupies one place at one time. Kaya ang sabi niya sa Matthew 6:24, you cannot be the slave of two masters. You will like one more than the other.
or be more loyal to the one than the other. You cannot serve both God and money. Or what the Lord is saying, in other words, also, you cannot fill your heart with godly things and at the same time fill your heart with material things. Kailangan pumili ka kung sinong ilalagay mo sa loob ng puso mo. Mga kapatid, pagka tayo natutokso mag-alala, mabalisa, anong ginagawa nyo? Kung eto na si Mr. Balisa dumarating, kasama si Miss Pag-aalala, kasama ang familia problema, at ang barangay fear. Kumakatok sa gate nyo, pagbubuksan nyo ba? Pauupuin ninyo? Sabihin, dito na kayo, mamalagi ng matagal. E-entertain ninyo? No, pinapalayas nyo agad dyan. Sabi sa Bible, resist the devil and he will flee from you. And if worry is not of God, then it is of the devil. When worry comes, resist. Tanggihan nyo. Hindi naman natin maiiwasan nadapuan tayo ng pag-aalala. Para kasing hangin yan. Pero pwede nyo namang itaboy pag dumapo na at naalala nyo, pag-aalala pala itong dumadapo sa akin. Pagka naisip ko, ano kaya mangyayari 5 years from now? Ano kaya mangyayari next month? May kakainin kaya ako? Meron kaya akong ganito at ganon? Lalo pag nakakakita tayo ng mga taong hindi kumakain. Pag nakakita tayo ng mga may sakit, nakakita tayo ng mga miserable, ayoko maging ganon, ayoko maging ganon. May ibang dinadala yun kaya ganon at hindi naman kayo yun. Ang atupagin natin, lumapit sa Diyos, manalangin, magtiwala. At lalo, kung may nagawa kayong mabuti sa inyong buhay, aani naman kayo siyempre pagdating ng panahon na kayo wala nang mabunga, yung bunga ng katabi ninyo na tinulungan nyo at dinilig ninyo, inyong binungkal at nilagyan ng fertilizer, makakaparte rin kayo sa bunga nun natural. Kaya mahalaga gumagawa lagi ng mabuti. Babalik at babalik. So, do and worry about your part. Actual service. Kaya serve, prioritize God. Bakit? Pag kasi naglilingkod tayo sa Diyos, may himala na nangyayari. Yung isip natin, napupuno ng isip at mga isipin na maka-Diyos. Lumiliit ang lugar para sa pag-alala. Lalo't kung yung katawan mo, kasama sa paglilingkod, nagiging busy ka, nababawasan ang mga oras mo sa mga dramang bukid. Kuminsan kasi sa kawalan ng magawa, kaya kung ano-ano ang napupuntahan ng ating isip. Kaya masarap yung pinapagod mo yung sarili para pag napagod ka, matutulog ka na. Pag bumalik na yung lakas mo, magigising ka na, pagurin mo uli. Kasi lagi ka nakatunganga. Ang mangyayari tuloy, may imagine mo lahat ang uri ng mga karamdaman. Lalo't mga taong ibinabalita sa'yo, may sakit pala si gano'n na ganito, si ganyan, may gano'n. Akala mo, darating din sa katawan mo lahat yon. Hindi kasya sa katawan mo ang lahat ng sakit. So huwag mong isipin na pupunta sa'yo lahat yan. Kanya-kanya lang tayo ng assignment sa buhay. Wala naman sigurong taong totally 100% na malusog. May kanya-kanya. Yung iba lang, dinadala nila ng maganda. They develop a kind of attitude na hindi nila masyadong iniinda. Meron naman ang drama sa buhay, laging indahin, palakihin ang kwento, maging mukhang kawawa. Pero hindi rin naman gumagaling Ang mabuti pa, tanggapin ang dapat tanggapin, gamutin ang pwedeng gamutin, baguhin ang dapat baguhin, and then get on with life. Focus on spirituality. Focus on spiritual provisions and wealth. This is what God promised He would provide, and this is what really matters. It is spirituality, not the abundance and certainty of provisions that kills worry. Ano po ang tunay na naglilibing sa pag-aalala? Hindi yung dami ng pera, hindi yung dami ng anak, hindi yung dami ng kilala, hindi yon. Kasi kung yun lang pala ang nagtatanggal ng pag-aalala, di dapat wala nang mayaman na nagwo-worry. Dapat wala nang maraming anak na nag-aalala. Dapat wala nang mga natatakot na may mga naimpok. Hindi naman talaga yun ang nagtatanggal ng worry Kaya ang sabi ni Lord, pag inubos mo yung panahon mo sa pag-iimpok, sa pag-iipon, kumisan, nagiging makunat ka pa, nagiging selfish ka pa, nagiging makasarili ka para ka lang magkaroon to secure yourself, hindi pa rin naman yan ang garantiya na mapapanatag ka Ang garantiya ito, lumapit ka sa Diyos, kilalanin mo siya, mabuhay ka ayon sa kanyang kalooban, sundin mo ang kanyang utos, kung kaya mo maglingkod ka, hindi mo na kayang isipin at hindi na ipapaliwanag sa iyo, pero yung mga pag-aalala mo nawawala. Kundi man lubos, kumukonti, because you fill yourself with right things.
Ang mga insecure pa nga, yung mas maraming pera eh. Yung mga may konting savings, yun ang mga nag-aalala. Ano yung inaalala nila? Baka biglang magkasakit yung kamag-anak nilang walang pera, siguradong sila ang taya. Bakit maraming kamag-anak, hindi man lang nagtatrabaho at nag-iipon, pag nagkasakit naman, ayan, paano mo naman tatanggihan mo kung kaysa masama mo tuloy? So yung walang kapera-pera, walang inaalala. Ang iniisip lang nun, sino kaya sa araw na ito? Ang matextan. Pagpapalayang text na yan, pero malaki ring perhuisyo sa buhay. Kasi isang text na isang send, alam mo na yung problema ng mga kamag-anak mo. Matthew 6:22-23, your eyes are like a window for your body. When they are good, you have all the light you need. But when your eyes are bad, everything is dark. If the light inside you is dark, you surely are in the dark. Hindi tunay na mata na physical ang pinag-uusapan, yung malabong mata, madilim na mata, therefore madilim ang buhay. Yun ay talinghaga. Ang mata dito, mga kapatid, sinasabi, yung pananaw mo sa buhay. Pagpapahalaga mo, ugali mo, kostumbre mo. Kung yung mata mo, materialistic, magiging materialistic ang iyong buhay. Kung yung mata mo, paningin mo sa mundo, madilim, nakakatakot, matatakot ka talaga. Kaya sabi, dapat papagliwanagin ang mata. Physically, but more importantly, the spiritual eyes. The eye is a window to the world, to life. It is the frame, the angle, the point of view, the value system of a person. Unhealthy eyes equate with darkness. Ito ngayon yun. When you are sick, you will be filled with worry. When you are spiritually sick. Sabi, kung ang mata mo madilim, didilim ang paningin mo. Kung ang espiritu mo madilim, didilim ang lahat. So when you are filled with unhealthy worry, it means your spirit is sick, unwell, or undernourished. Lahat naman siguro tayo, masasabi natin, ako rin, may kinakatakutan, may inaalala, may pangamba. Hindi naman total absence of fear ang pinag-uusapan. Probably there will be no 100% total absence of fear or worry. But the point is that it must not be an obsession. It must never go to the point that it already drives you or drives you crazy. Mahalaga na ilalagay sa lugar. Paano natin malalaman na ang espiritu natin ay hindi malusog? Wala namang doktor na pwede mong puntahan para malaman. Ito lang titingnan mo, sabi ni Jesus, suriin mo kung mapag-alala ka, matatakotin at laging balisa. Ibig sabihin, merong dapat gamutin sa iyong espiritu. It is an indicator that there is something wrong. At yung mga akala nila nasa pag-iimpok ang kanilang security, although up to a point, yes, iba na siyempre may savings kesa wala. Pero hindi naman laging sapat yung savings mo. O kaya, hindi naman nabibili ng pera yung problema mo. Matthew 6:19-21, do not store up treasures on earth. Moths and rust can destroy them, and thieves can break in and steal them. Instead, store up your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy them, and thieves cannot break in and steal them. Your heart will always be where your treasure is. So, kung magpapayaman din lang kayo, payamanin ninyo yung espiritu nyo. Now, don't get this wrong. Walang masama sa iyo mayaman ka dahil nagnenegosyo ka, nagtatrabaho ka, naghahanap buhay ka, honest ka naman, productive ka talaga, fruitful ka talaga, hindi naman sama. Sumasama kung sa pagpapayaman mo sa iyong bulsa, naghihirap ang iyong espiritu. Nagdarahop ang iyong kaluluwa, napapahamak ang relasyon mo sa Diyos dahil sa pagpapayaman. Ngayon, kung double ang blessing sa iyo, ang ganda ng relasyon mo sa Diyos, yung mayaman ka pa, edi praise God, thank you Lord, and share. Pero ang mahalaga dito, huwag na huwag akalain na mas mahalaga ang pagpapayaman sa pera kesa sa pagpapayaman sa espiritu. Nasa sa inyo yun mga kapatid kung paano itatranslate sa buhay nyo yan, because many times in our lives we are facing choices. If we're going to enrich one, our spirit or our physical wealth only. Bihira naman kasi magkasabay nagkakaroon lagi ng isinasakripisyo mo yung isa
Kaya sabi ni Lord, hindi ka pwede magkaroon ng dalawang amo. Isa lang talaga kasi yung isa mapapabayaan mo pagtapat ka na dun sa isa. Bakit gusto ng Panginoon ang kayamanan natin nasa langit at wala sa lupa? Kung kailangan pumili ng one of the two. Kasi sabi niya, kung sanasan yung kayamanan mo, di ba nandun ang puso mo? Kung inilagay mo lang sa lupa yung kayamanan mo, kawawa ka naman, ang dami mong kalaban. Merong gusto magnakaw, merong naninira, nade-devalue, nagde-depreciate. So niya, gusto mo makatiyak, magpayaman ka dun sa hindi nagagalaw ng tao o hayop o anuman. The Lord is saying, you want to be peaceful, don't be materialistic. Don't be unspiritual. Don't focus only in making yourself materially rich and secure. Having and hoarding things is not the source of inner peace and security. It is in being connected well with God. Sometimes it is the having of many material things that give you worries. Kumisan yun talaga. Kita nyo yung mga kumisang nananalo sa lotong kalalaking halaga, lalo't hindi sanay sa ganong karaming pera, nagkakagulo-gulo. Kakanda-away-away at nagiging mitsa pa ko minsan ng buhay. Merong mga gusto bang humingi ng payo. May mga nanalo nga sa loto humihingi ng payo. Pastor, ano pong gagawin ko? Hindi ko alam ang gagawin. Di wala kang gawin. Lagay mo muna sa bangko and live your life as usual. Hindi mo pala alam ang gagawin. Ba't mo kailangang may gawin? Pag nalaman mo na at saka, ngayon kung talagang nalilito ka, dali mo rito. Alam na alam ko kung anong gagawin ko dyan. Di ba? Ang tagal-tagal na ko nang alam yan. Kasi iba talaga, hindi naman sanay eh. So, bakit mo ibahin? At saka, dumadami kasi kamag-anak mo pag nananalo ka sa ganyan. Dumarami ang may interest. Lahat naman, sabihin, ang dami mo naman, bigyan mo kami. Ang mga tao naman kasi ganun eh, kahit hindi sila naghirap, pag nagkaroon ka, akala nila, dapat meron din sila. Hindi naman sila kasama sa hirap. Kaya pagka kayo may ganun, yumaman kayo sa negosyo, yung mga iba, akala mo may karapatan. Teka, namuhunan ka ba rito? May kasama ba kita nung naghihirap ako tungkol dito? Kung hindi, bibigyan kita kung gusto ko, pero hindi ko obligasyon yan. Sabi ni Solomon, as goods increase, so do those who consume them. Habang dumadami yung pera, dumadami yung gumagasta, gustong makihati, at lumalaki rin ang gastos. Kaya mga kapatid, kung meron tayong mga kamag-anak na nag-abroad o nagnegosyo, yumaman, dumami pera, huwag yung isipin na mas marami siyang extra ngayon na dumami ng income niya. Kasi usually, lumalaki rin yung gastos. Hindi mo rin mapaghanapan kahit dumami yung pera dahil dumami din yung gastos. Dati nung araw, pag meron silang picnic, meron lang silang isang dalang balding fita o lapasita biscuit. Aba ngayon, siyempre, croissant na yung baon. Kahit magkakangongongo ka sa croissant, di croissant. Kasi may pera ka na eh. So, mahal na yun. Naiiba talaga. Hindi mo common lumaki yung sweldo, may extra. It's not true. Madalas nga, lumalakas pa tuloy ang loob ng mga utang dito at mag-utang doon. Mas kapos pa eh. So focus on making yourself spiritually rich and secure. Make spirituality your treasure. Hindi madali mag-relate dito kung magiging honest tayo. Na gagawin mo yung spirituality mo, yung treasure mo. Pero maniwala na lang tayo kay Lord. Sabi niya, gusto mong tahimik ang buhay mo, payamanin mo ang iyong spirito. Put your treasure in heaven. Make heaven your treasure, and your heart will be in heaven. Meanwhile, put your treasure on earth. Make the earth your treasure, and your heart will be on earth only. Abot ng lahat ng salot dahil nandito lang sa lupa. Earth is full of insects and thieves, according to the Lord. Matthew 6:25, I tell you not to worry about your life. Jesus continues, don't worry about having something to eat, drink, or wear. Isn't life more than food and clothing? Symbolic ang mga languages dito mga kapatid. Pag sinabing huwag ka mag-alala tungkol sa iyong kakainin, iinumin at isusuot, kasama na doon ang lahat ng bagay na inaalala natin na ilalagay sa loob ng ating sikmura o katawan. Parang drink and food.
pinapasok mo sa katawan mo, kasama din yung dumadaan sa swero, dumadaan sa gamot, lahat ng ipapasok mo dyan. Huwag mo alalahanin yan. Huwag mong alalahanin din yung nasa labas, yung what to wear, sa loob at labas. Life is not about and far more than food, drink, or clothes. The Lord says that life is more than what we put inside or outside our bodies. Life is for living, not for worrying. Siguro naman lahat tayo may damit, at least one set. So, sabi nga ni Paul, if we have food and drink, we shall be content with that. There is great godliness in contentment because we cannot take anything out of the world, and in fact, we brought nothing into the world. Strive for improvement, earn more so that you can share more with the needy, but in whatever station in life you are, whatever you have right now, in whatever level you are in right now, strive to enjoy it. And strive to do good. Being materialistic gives life and energy and power to worry. Being spiritual and trusting kills worry. Ano po ang ating pinakamalaking project sa buhay? Pinakamalaking makeover to make ourselves more spiritual in an orientation. Pahalagahan natin, may kinain na ba ang aking spirito ngayong araw na to? Nakapagbasa na ba ako ng Biblia? Nakapakinig na ba ako ng mga salita ng Diyos? Kasi kung pinapakain natin yung spirito, kaya nating lampasan ang lahat. Kahit pa nga yung katawan, hindi kumain. Nakita niyo ang Panginoon nung siya ay napag-isa doon sa ilang? He focused so much on prayer to the point that he was not able to eat for 40 days. Pero huwag niyong gayahin kasi si Lord naman yon. Pero ang point lang is, transcendence, the power to transcend physical limitations and physical threats is available to those who are spiritual. A vast majority of poor people don't have enough. Nagkaroon po na isang survey na halos 80% o 85% ng lahat tao sa planeta na to ay maiko-consider na poor. Pero poor or rich, namamatay din. Pag pinahiram ka ng Diyos ng buhay, 40 years, 50, 60, 70, 90, 100 years, mayamang ka mat mahirap, humahaba o umiigsi yung buhay. Walang kinalaman yung yaman mo o hirap mo. Bagamat, up to a point, some money helps extend, your health. Pero, kung totoo yun, di dapat wala nang namamatay na mayaman. Dapat wala nang nalibing na pharaoh. Wala nang namatay na mga emperor. O ngayon, mga super yayaman, wala na dapat mamamatay kung talagang may kinalaman niyang pera sa pagpapahaba ng buhay. Minsan nga, yung mahirap, mas mahaba pa buhay Sobra kasing sanay na sa mikrobyo, hindi na tablan. Yung laki sa luho at yaman, konting alikabok, meron na agad na kailangan na ng bypass. Kasi sobrang nagiging sensitive. Both rich and poor live. Both die. At yan ang observation ni Solomon. Sabi, kahit naman gaano ko katalino, yung mga mangmang dyan, pareho rin ang kakauwian namin mamamatay din kami. So sabi ni Solomon, etong mahalaga ha, ano man ang laman ng bulsa mo, o wala man o meron, ano mang edad ka, ano man ang narating mo sa pag-aaral, etong gawin mo para makinabang ka sa buhay. Do good and enjoy life. Yun lang yun. Hindi mo hawak yung bukas, so mag-enjoy ka na lang ngayon. Para pag namatay ka mamaya, wala kang pagsisihan, talagang enjoy ka naman. At gumawa ka na mabuti. Remember, enjoyment, not at the expense of your godliness. Kailangan laging ganun. Ang trato mo sa bawat araw, baka ito na yung huli, hindi ka dapat malungkot. Sabi mo, baka ito na yung huli, I will do the best I can, I will do the good I can, and I will enjoy whatever there is to enjoy. Ngayon, kinabukasan, buhay ka pa, ay, may iba na naman, may isa na naman. So, pasalamat ka ng pasalamat bawat araw. Kasi sineselebrate mo Hindi yung pag medyo may edad ka nating lulubog ang araw, naku, isang araw na naman ang nalagas at tangkay ng panahon, lumalapit na yata ako sa pasyam. Ang lahat naman pumupunta dyan Pero ang point, yung wala kang pagsisihan, that you lived your life. That you did what you could, you loved who should be loved, and you enjoy what God allows you to enjoy.
Marami sa atin, mga kapatid, aminin man natin o hindi, takot mamatay. So bakit, sino ba naman ang gustong-gustong mamatay na siya? Kahit pa nga to die is gain, gusto natin to live is Christ, di ba? Habang pwede pa. Pero kahit naman matakot kayo, darating din yun eh. So kung everyday, alam niyo ang tao, minsan lang mamatay ang katawan niya, minsan. Pero pag araw-araw, iniisip niyo yon, ang daming beses niyo nang namamatay. Kasi namamatay kayo ng konti. Tingnan, tatakot kayo at nag-aalala. Sa dami ng konti na yon, mga araw, mga buwan, hindi pa nga kayo namamatay. Pero naranasan nyo na lahat yung mga takot. Yung iba natatakot malagay sa atol dahil daw baka masikip. Ayaw nila ng suko. Gusto nyo, king size. Mahirap ka lang nga ilibing. No? Kasi mahirap dalin yung king size sa atol. Maluwag. Yung iba pa natatakot malibing. Kaya gusto lang na nakalutang yung nicho para daw hindi claustrophobic. Alam nyo kung bakit hindi dapat katakutin yan? Sabi sa Bible, lahat ng tao haharap sa Diyos. Paano ka haharap kung nasa ilalim kang lupa? Paano ka haharap kung nado ka sa loob ng bote o jar? Katawan mo lang yon, pero hindi ikaw yon. Haharap ka, yung tunay na ikaw, yung spirito. Ang spirito, lalo't nasa Panginoon ka, hindi namamatay. Nakakatakas lang sa katawan, nakakawala sa kulungan na ito. Kaya sinasabi ng mga espiritual, isang malaking kapakinabangan. Pero dahil hindi tayo espiritual, ayaw pa natin ng ganong pakinabang, di ba? Gusto pa natin na mabuhay ng mabuhay. And that is natural, hindi naman masama, because God designed us to love our life because He gave us the gift of life. Ang point lang ito, kung kinukuha ka na, di sumama ka na. Ngayon, kung hindi ka pa kinukuha, huwag mong isipin. Kasi kahit isipin mo ng isipin, hindi ka pa kukunin kasi hindi ka pa nakaschedule. Kailangan yung buhay na ito, huwag mong sayangin ka, iisip doon sa hindi pa nangyayari. Kung anong nandyan, enjoy it, whatever it is. Live for the day. Worry only about today. Because when you really think about it, what you have in your hands today will see you through today. Kasya naman. Sobra pa nga. Bukas, ibang blessing na naman. The blessing of the Lord is new every morning. Kaya ang prayer, give us this day our daily bread. O binigyan ka ng Panginoon ng tinapay mo na pang today, hinahati mo lang. O ba't kalahati lang po kakainin nyo? Magugutom kayo niyan. Para bukas tong kalahati. Bukas, inang, may tinapay uli. Kainin nyo na buo ngayon. Tulad ng mga Israelites, sinabihan sila, pagka kumuha kayo ng mga mana, yung kakainin nyo lang, huwag yung pangbukas. Yung iba nagsisiguro, di ba? Alam nyo kwento? Nung ungulekta sila nung umuulan na tinapay mula sa langit, ng marami. Nag-aalala kasi sila, baka bukas hindi na umulan ng mana. Lahat nung kinuha nilang sobra sa kanilang pangangailangan, inuuod. Nabibisto tuloy, hindi nagtitiwala. At kung ilang taon nyo, 40 taon, araw-araw na ginawa ng Diyos, umuulan ng mana. At eto, pag Sabat bukas, walang ulan bukas, doble ngayon, nangungulekta sila. Marunong naman magkwenta ang Diyos. Pag sinabi ni Lord, don't worry about tomorrow, sa Kanya ka na lang makinig. Kasi alam naman niya, sinasabi niya. Hindi ikaw, paano? Sinabi na nga huwag matigas ang ulo. No? Huwag mong alalahanin yan, kasi inaalala yan ng Diyos. Ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ganito binibigyan tayo ng blessing at gusto niya may kakambal na peace of mind for you to enjoy the blessing. Kasi kung walang peace of mind, hindi mo rin ma-enjoy. Ang ibinibigay lang sa'yo ni Lord ngayon, kasi lang kailangan mo ngayon. Sa kailangan mo bukas, meron iling bago. Give us this day our daily bread. Magtiwala. Isang hakbang, hindi isang malaking talo ng buhay. Pinagdugtong-dugtong lang yan na maraming mumunting hakbang. At bawat hakbang na yon, pwede tayong sumunod sa Panginoon. Don't worry about problems because they have solutions. Mga kapatid, makinig kayo, bawat problema may solusyon. Pastor, bakit po yung problema ko walang solusyon? Walang solusyon? Sure ka? Sure po. Di hindi problema yon. Wala palang solusyon. Ang problema lang, yung may solusyon. Ngayon, pag walang solusyon, yakapin mong buong buo kasi hindi problema yun.
Isipin nyo lang yung kaya nyo solven. Pag hindi nyo kayang solven, ipasa Diyos nyo. And do the little part that you can so that our collective effort put together will be able to do something. Pero yung buhatin ang krus ni Kristo, papel niya yun. Ang papel natin, to enjoy the benefit of the cross, to live a life worthy of God's calling, and to savor and enjoy life. Nilikha ka ng Diyos to enjoy life, not to suffer. Isang malaking kataksilan sa Diyos if you are not enjoying your life. Parang ako, nag-throw ng party, ang daming pagkain, tapos nandiyan ka, hindi ka kumakain, nagugutom ka, hindi ka nag-enjoy, kasalanan mo yun. Pero kung ina-appreciate mo ang Diyos, papasalamatan mo siya sa ibinibigay, i-enjoyan mo yon at i-share mo pa sa iba. Ama namin, gusto naming mabuhay ng payapa, tahimik, hindi kami lagi nag-aalala, natatakot. Turuan mo kami na punuin na aming puso ng pagtitiwala, pag-iisip ng mabuti, paggawa ng mabuti, at huwag bigyan ng puwangang kaaway na takutin kami at bigyan ng mga kabalisahan. Sayang ang bawat minuto na nauubos sa pag-aalala. Turuan mo kami ng mga minutong ito gamitin sa paggawa ng mabuti, sa pagpapasalamat sa inyo, at sa paglasap ng buhay na gusto nyong malasap namin. Turuan mo kami, Lord, to discipline our minds. Teach us, Lord, to control our thoughts. Put every thought captive to the name of Jesus, to reject this temptation to worry, and to accept the beautiful things that you like us to enjoy every day. Magbulay-bulay tayo mga kapatid in silent prayer. Let us review our lives and let's review what makes us worry. In the name of the Lord, drive them away from your life and prepare for a much happier, much more peaceful life, trusting God. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang The Life and Death of Worry. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Setyembre, gaganapin ito sa September 1, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Dapat mong malaman.
pag-ibig. Mga kaibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay sa Diyos, at nakakikilala kay Jesus. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, dahil sa pag-ibig niya sa lahat. Ito ang dakilang buwanan na dapat malaman. Mga kaibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay sa Diyos, at nakakikilala kay Jesus. Kaya tayo'y magbigayan, mag-unawaan at magpatawaran. At tayo sama-sama umawi, magpuri na umibig sa ating Diyos. Sa Diyos, mga kaibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay sa Diyos, at nakakikilala kay Jesus. Mga kaibigan. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!